Habang bumibiling mainit na aros kaldo para sa isang matandang manghuhulan na nanginginig sa ginaw malapit sa entrance ng LRT, nagmamadali si Carmela patungo sa kanyang appointment sa doktor nang biglang hawakan ng matanda ang kanyang braso. Malamig ang mga daliri nito ngunit mahigpit ang hawak. Ang madilim nitong mga mata ay nakatitik sa kanya nang may nakakabahalang tindi. Sandali lang, inang, sabi ng manghuhula sa boses na paus ngunit puno ang katiyakang. Nasa panganib ang buhay mo. Ang sakit mo ay isang kasinungalingan. Niloloko ka ba ang asawa mo at ning doktor? Gusto ba nilang isalang ka sa isang operasyon kung saan maaari kang hindi na lumabas ng buhay? Bumilis ang tibok ng puso ni Carmela at sinubukan niyang kumawala. Hindi komportable sa biglang paglapit at sa nakakakilabot na tono nito. Kalokohan yan. Sagot niya habang umaatras. Huwag po kayong magsalitang ganyan. Mas lumapit pa ang manghuhula. Tila takot na baka mawala siya sa daming ng tao. Huwag kang papayak sa operasyon na iyon nang hindi mo sinusuri. May binabalak sila laban sa iyo. Humanap kang ibang doktor, kumpirmahin mo ang lahat. Nakasalalay rito ang buhay mo. Nakawala rin si Carmela at nagmamadaling nakpatuloy sa paglalakad. Inis at kumbinsidong isa lamang itong madramang paraan para takutin siya at hingan ng limos. Gayunpaman, patuloy na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan ang masalita. Nasa panganib ang buhay mo. Ilang oras matapos nito, binalot siya ng isang kaba na hindi niya mabalewala. Kaya nagdesisyon siyang humanap ng ibang doktor para kumpirmahin ang diagnosis. Inayos ni Carmela ang kuwelyo ang kanyang blazer at itinulak ang mabigat na salaming pinto ang pribadong ospital, ang santuaryo ang Buhay Medical Center. Sinalubong siyang amoy mamahaling kapeng barako sa lobby at ng banayat na halimuyak ng mga sariwang bulaklak. Isang malaking florera ng maka, puting liryo ang nakapalamuti sa reception. Sinasalamin ng makintab na marmol na sahig ang maaliwalas na ilaw. Mga malalambot na leather sofa ang nakahilera sa gilid ng mga dingding, habang ang mahinang classical music ay tumutuktok mula sa mga nakatagong speaker. Ang lahat sa lugar na iyon ay sumisigaw karangyaan, pagiging kagalang-galang, at tiwala. Sa edad na 52, alam ni Carmela na dapat na siyang magbigay ng higit na pansin sa kanyang katawan. Gayunpaman, halos 3 buwan na niyang ipinagpapaliban ang kanyang routine check-up. Laging may sumusulpot na mas mahalagang gawain. Ang pagpaparenovat ng kanilang rest house sa Tagaytay. Ang pagbisita ng mga apo tuwing bakasyon. O ang nga pottery class kung saan masigasik siyang hinihila ng kanyang kaibigang si Marites. Ngunit nagpumilit si Ricky, Carmela, 1 taon ka nang walang check-up. Nagtatrabaho ako sa oncology at nakikita ko araw-araw kung saan humahantong ang pagpapabaya. Pumunta ka sa ospital. Ako na ang bahala sa lahat. Halos 12 taon na itong nagtatrabaho ron. Nagsimula siya bilang isang ordinaryong doktor at sa paglipas ng panahon ay naging pinuno ng Department of Oncology. Laging ipinagmamalaki ni Carmela ang narating ngang asawa. Hindi lahat ng lalaki ay nakakapagbuo ng ganun katatag na karera. 28 taon na silang kasal. Subalit nitong mga nakaraang panahon, mas namumuhay sila bilang mga housemate kaysa mag-asawa. May kanya-kanya silang kwarto, mga nakasanayan, at sariling sirkulo nga kaibigan. Hindi kailanman nagreklamo si Carmela. Naniniwala siyang marami namang mag-asawang kaedad nila ang namumuhay ng ganito na babawasan ang alap ng pagmamahal, ngunit nananatili ang katatagan. Nagtitiis siya alang-alang sa pakikisama, at para iwasan ang hiya na makaroon ng lamat ang kanilang pamilya sa paningin ng lipunan. Ngumiti ng propesyonal ang receptionist. Mrs. Carmela Jimenez. Hinihintay na po kayo ni Dr. Jimenez. 3rd floor, Clinic 312. Sa loob ng elevator, tiningnan ni Carmela ang kanyang sarili sa salamin sa dingding. Maputla siya at may malalalim na eye bags. 1 linggo na siyang hindi makatulog ng maayos. Madalas siyang magising ng 3:00 ng madaling araw at nakahiga lang habang nakatitik sa kisame sa dilim. Marahil ay dahil lang sa edad. O baka may iba pa. Ang pasilyo sa 3 palapak ay parang sa isang luxury hotel, makapal na carpet, mga eleganteng painting, at mga florerang sariwang bulaklak. Naglakad si Carmela hanggang sa matakpuan ang pintong may plaka. Dr. Richardo Jimenez, Head of Oncology. Kumatok siya ng mahina at pumasok. Nasa likod ng kanyang malaking mesa si Ricky, seryosong nakatitik sa screen ng computer. Hindi siya agad nakangat ng tingin. Upo ka muna sandali. Umupo si Carmela sa silya sa harap niya at inilibot ang paningin sa opisina. Ilang beses na siyang nakapunta rito, pero palagi siyang naninibago sa kawalan ng bakas ng pagiging personal ng lugar.
Walang litrato ang pamilya, walang souvenir mula sa mga out-of-town trips. Puro lang nga nakakuadrong diploma, makakapal na medical books, at isang malaking artificial na halaman sa gilid. Nang sa wakas ay humarap ito mula sa screen, pinakmasdan siyang may gini Carmela. Sa edad nito, may mga puting buhok na ito sa gilid at nakasuot ng manipis na salamin na may gold frame. Taon na ang nakalipas, nahulog ang loop niya sa paninindigan nito, sa kumpiyansa sa pagdedesisyon. Ngayon, ang mismong tindig na iyon ay tila isang malamig at hindi matibak na pader sa pagitan nila. Nakuha ko na ang mga resulta ng test at scans mo. May kung ano sa boses nito ang nagpaayos ng upo kay Carmela. Hindi eksakto ang tono, kundi isang pinipigilang tensyon. Ano ang nakita nila? Hinubat ni Ricky ang kanyang salamin at hinilot ang tulay ng kanyang ilong. Pamilyar kay Carmela ang kilos na iyon. Ginagawa niya, iyon tuwing may sasabihing masamang balita. Pero sa pagkakataong ito, hindi siya basta pasyente. Asawa niya siya. Carmela, hindi ko alam kung paano sasabihin sa iyo ito. Tinakot mo naman ako. Diretsuhin mo na ako. Ibinaba nito ang salamin sa mesa at tinitigan siya ng maigi. May kakaiba sa mga mata nito. Halos 30 taon na niyang kilala ang mukhang iyon. Ngunit ngayon ay hindi niya mabasa ang nakikita niya. Awa ba, kaba, o isang bagay na ayaw nitong aminin. Mayroon kang malignant tumor sa bahagi ng iyong pancreas. Tumama ang masalita sa kanya na parang isang mabigat na suntok. Sa isang iglap, tila nawala ang sahig sa kanyang ngapa. Ano? Pero mayos naman ang pakiramdam ko. Wala akong nararamdamang sakit. Karaniwan yan sa mga early stages. Malamig at profesional na sagot nito. Kaya nga mahalaga ang regular na check-up. Tumayo si Ricky at lumapit sa bintana. Sa kabilang banda ang salamin, makikita ang maayos na hardin ng ospital, na may mainaalaga ang halaman at mga nakahilarang bangko. Ilang taon na nakaputing love gown, ang komodong naglalakad siyang pasilyo. Puwede pa itong oprahan, pero kailangan nating kumilos ng mabilis. Nakausap ko na si Dr. Mateo Ortiz. Siya ang pinakamagaling na surgeon sa ospital at pumayag siyang hawakan ang kaso mo. Tinitigan ni Carmela ang likod ng asawa habang pinipilit ayusin ang kanyang maisipan. Cancer. May cancer siya. Paano nangyari yon? Maingat naman siya sa kinakain. Madalas siyang maglakad. Wala siyang bisyo. Gusto pa niyang makitang lumaki ang kanyang nga apo. Masamahan si Lucia sa pagtatanggol nito ngeng tesis. Ricky. Nanginginig ang boses niya. Humarap ito. Ngunit hindi lumapit. Nananatili ito sa tabing bintana. Nakapasok ang nga kamay sa bulsa ng kanyang lab gown. Alam kong nakakabigla ito. Pero kailangan mong kumalma. Maganda ang sansa natin. Operasyon at pagkatapos ay chemotherapy. Maraming tao ang nabubuhay ng mahabang panahon pagkatapos ang treatment. Inaasahan ni Carmela na lalapit ito. Yayakapin siya. At sasabihing makasama nilang lalabanan ito. Ngunit nanatili itong malayo. Nagsasalita ng may layong klinikal. Na parabang ibang tao ang kaharap. Kailan ang operasyon? Sa susunod na linggo. Ginawan ka ni Dr. Ortiz ng oras sa schedule niya. Bihira yon. Madalas puno na siya isang buwan pa lang bago ang operasyon. Tumango si Carmela ng parang robot. Halos hindi na pumasok sa isip ang masalita. Isang kaisipan lang ang paulit-ulit na bumabayo sa kanyang utak. Maari akong mamatay. Baka hindi na ako magising mula sa anestesia. Baka hindi ko na makita ang anak at mga apo ko. Kailangan kong lumabas. Biglang sabi niya sabay tayo. Nahilo siya kaya't napakapit siya sa mesa ng sandali. Humakbang si Ricky patungo sa kanya. Ayos lang ako. Kailangan ko lang mapag-isa. Nang hindi hinihintay ang sagot nito, lumabas siya ang opisina. Naglakato ka. At pumasok sa elevator na parang naka-autopilot. Tila malayo at nakakabingi ang lahat, na parang binalot siya ng makapal na ulap. Sa lobby, muling sumalpok sa kanya ang amoy ng maliryo. Ang halimuyak na kanina'y sumisimbolo sa karangyaan ay tila naging mabigat ngayon, halos amoy patay. Pakiramdam niya'y nawalan siyang hininga ng isang segundo at binilisan niya ang paglakad. Tinawid ang hall hanggang makalabas ng kalsada. Malamig ang Marso sa taong iyon. Ang pinong ambon ay sumasabay sa matalim na hangin at humahampas na parang yelo sa kanyang muha. Naglakad si Carmela ng walang patutunguhan. Dumadaan sa mga nakaparadang sasakyan. Isang maliit na sari-sari store na maliwanag,
At isang maliit na parke kung saan, sa kabilang panahon, may isang lola na nagugoy sa kanyang apo. Nang hindi na mamalayan, nakarating siya sa parke malapit sa ospital. Umupo siya sa isang malamig at basang bangko at nagsimulang umiyak. Hindi niya alam kung gaano katagal siya run, ilang minuto o baka isang oras. Nang tumigil ang kanyang ngaluha, naiwan ang matinding kahungkagan. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Tinitigan ang screen ng ilang segundo, at nakita ang pangalan ni Marites sa kanyang contacts. Sumagot agad ang kaibigan sa ikalawang ring. Carmela, nasaan ka? Kahapon pa ako tumatawag ng 3 beses. Gusto sana kitang yayain sa isang exhibit sa Sabado. Huminga ng malalim si Carmela. Marites, may cancer ako. Katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos ay nagmamadali at nag-alalang boses ang narinig niya. Ano? Nasaan ka? Pupuntahan kita ngayon din. Huwag na. Gusto ko lang marinig ang boses mo. Mag-isa ka ba? Kasama mo ba si Ricky? Mapait na ngumiti si Carmela. Sinabi sa akin ni Ricky ang diagnosis na parang hindi niya ako kilala. Hindi man lang niya ako niyakap. Carmela, sabihin mo sa akin kung nasaan ka. Susunduin kita. Kailangan nating mag-usap. Nasa parke lang ako malapit sa ospital. Pero huwag ka nang pumunta. Uwi na rin ako. Gusto ko lang munang umupo rito sandali pa. Nagpumilit si Marites. Nakiusap na tawagan siya nito sa gabi. Nangako si Carmela at pinatay ang tawag. Nanatili siyang walang kibo ng ilang sandali. Pagkatapos, tumayo siya. Niyakap ang kanyang blazer sa kanyang katawan. At nagdesisyong mag-MRT. Hindi niya dala ang kanyang sasakyan ng araw na iyon. Balak sana niyang mamili pagkatapos ng check-up. Kaninang umaga lang ay gumagawa pa siya ng listahan ng bibilhin. Iniisip niya ang magabagong kurtina para sa sala. Pinaplano niya ang bakasyon nila sa Taginit kasama ang mag-aapo. Ngayon, tila malayo at walang kwenta na ang lahat na giyon. Pagsapit sa entrance MRT, siksikan ang gataw. Rush hour na. Nagmamadali ang lahat umuwi. May kausap sa telepono. Panay ang tingin sa relo. Hinayaan ni Carmela na tangayin siya ngagos na gataw hanggang sa maramdaman niyang may mahigpit na humawak sa kanyang braso. Lumingon siya ng mabilis. Sa harap niya ay isang babaeng nasa edad 60. O baka mas matanda pa. Mahirap sabihin ng eksakto. May itim ang kutis, madilim ngunit nagniningning ng mga mata. At may mahiblang ang uban na nakatakas mula sa makulay na panyong nakabalot sa ulo. Nakasuot ito ng mahaba at mabulaklak na duster. May mga porselanas na tumutunog sa bawat galaw, at malalaking gintong hikaw. Bitawan niyo ako. Wala akong barya. Ngunit hindi siya binitawan ng babae. Tinitigan siya nito, at ang sulyap na iyon ay nagbigay kay Carmela ng hindi inaasahang kilabot. Hindi ko kailangan ng pera mo, Ineng. May gusto lang akong sabihin. Hindi ko kailangang magpahula. Parang awa niyo na, bitawan niyo ako. Umiling ang matanda. Dahan-dahang tumunok ang kanyang nga porselanas. Hindi ito panghuhula, isa itong babala. Nakikita ko ang hindi nakikita ng iba. At nakikita ko ang isang malaking trahedya sa iyo. Alam ko. Sinabi na sa akin yan ngayon lang. Sinubukan ni Carmela na kumawala. Pero mas humigpit ang hawak ng matanda sa pulso niya. Hindi mo naiintindihan. Ang trahedya mo ay hindi ang sakit. Walang sakit. Anong kalokohan to? May kanser ako. Kasi sa bilang ang asawa ko. Mas lumapit ang matanda. Amoy tuyong halamang gamot, at lumang kahoy ito. Naging halos bulong ang boses niya. Huwag kang magtitiwala sa taong nasa tabi mo. Ang sakit mo ay nasa kamay ng iba. Hindi sa iyong katawan. Ang kasamaan ay nanggagaling sa sarili mong bahay. Ang taong dapat na magpoprotekta sa iyo ay naghahandang iyong libingan. Natigilan si Carmela. Masyadong nakakatakot ang mga salitang iyon. Nababaliw na po yata kayo. Doktor ang asawa ko. Nagliligtas siyang buhay. Doktor, inulit ng matanda na may baluktot na ngiti. May mga doktor na nagliligtas. At mayroon ding naninira. Humanap ka ng ibang espesyalista sa malayo, kung saan walang nakakakilala sa iyo. Dun mo makikita ang katotohanan. Biglang binitawan nito ang braso ni Carmela at sumama sa daming tao. Mabilis na naglaho na parang hindi man lang siya nandun. Nakatayo lang si Carmela, hinihimas ang kanyang pulso. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Anong kalokohan? Isang modus para manakot at manghingi ng pera. Pero wala namang hiningi ang babae. Bumaba siya sa platform.
pumasok sa tren, at umupo malapit sa bintana. Isinandal niya ang kanyang sa malamig na salamin habang umaandar ang tren sa madilim na riles kung saan mabilis na lumilitaw at nawawala ang mga ilaw. Huwag kang makitiwala sa taong nasa tabi mo. Anong kalokohan? Gayunpaman, bakit ba masyadong nakakabagabag ang masalitang iyon? Bakit hindi ito maalis sa isip niya? Naalala niya ang tingin ni Ricky nang sabihin nito ang diagnosis. May kakaiba roon. Hindi ito pag-aawa o sakit. Isa itong malamig at kalkuladong distansya. Sinubukan niya itong ipaliwanag bilang pagiging propesyonal. Natututo ang mga doktor na protektahan ang kanilang emosyon. Pero hindi siya basta pasyente. Asawa niya siya at hindi man lang siya nito niyakap, hindi hinawakan ang kanyang kamay, hindi sinabing magiging mayos ang lahat. Siguro ganun lang talaga ang ugali nito, seryoso, hindi palakibo. 28 taon na niya itong kilala. Alam niyang hindi ito sanay sa sobrang pagpapakita ng emosyon. Pero hindi naman ito palaging ganun. Noong maunang taon ng kanilang kasal, niyayakap siya nito ng walang dahilan. Tumatawag ito sa tanghali para lang sabihing namimiss siya nito. Kailan ba nawala ang lahat ng iyon? Bumaba si Carmela sa kanyang istasyon at naglakad pauwi. Nakatira sila mga 15 minuto mula sa LRT sa isang tahimik na subdivision sa Quezon City. Sa isang lumang bahay na mataas ang kisame. Binili nila ang bahay 10 taon na ang nakalipas nang ma-promote si Ricky. 4 na kwarto, 2 balkonahe, at tanawin ng isang hardin kung saan marahang sumasayaw ang mapuno sa hangin. Binuksan ni Carmela ang pintong bahay at pumasok sa madilim na pasilyo. Gaya ang inaasahan, nasa trabaho pa si Ricky. Bihira itong umuwi bago mag-alas 9 ang gabi. Binuksan niya ang ilaw. Dahan-dahang hinubat ang kanyang blazer, at pumunta sa kusina. Kumuha siya sa kabinet ng bote ng mamahaling brandy na inilalaan lang nila para sa mabisita. Naksalin siya ng isang malaking baso at ininom ito ng diretso. Gumuhit ang init sa kanyang lalamunan pababa sa kanyang katawan. Sa labas, palalim na ang gabi. Ang dapit hapon ng Marso ay nagbigay ng kulay abong tono sa lungsod. Ang nga ilaw sa labas ay isa-isang bumukas. May tumahol na aso sa ibaba. Maya-maya pa ay narinig ang mabigat na tunog ng paksarang gate. Umupo si Carmela sa hapagkainan at ipinikit ang kanyang nga mata ng sandali. Ang sakit mo ay nasa kamay ng iba, hindi sa iyong katawan. Anong kalokohan? Pero, paano kung kumpirmahin niya? Para lang makasiguro. Ang magpatingin sa ibang doktor sa ibang ospital kung saan walang nakakakilala sa kanya. Ulitin ang nga tests. Kung mali ang manghuhula, perpekto. Nag-aksaya lang si Carmela ng oras. Pero paano kung hindi ito mali? Mas minabuti niyang huwag tapusin ang isiping iyon. Hindi pa ngayon. Kumuha pa siyang alak at binuksan ang kanyang cellphone. Binuksan niya ang browser at nag-type. Private Oncology Clinics Metro Manila. Kailangan niya ng lugar na malayo sa sentro, kung saan walang makakilala kay Dr. Ricardo Jimenez, ang ginagalangang head of department, at sa gayon ay walang makakakilala sa asawa nito. Hindi siya nakatulog ng gabing iyon. Nakahiga lang siya sa kanyang kwarto. Nakatitik sa kisame habang sa kabilang dingding ay naririnig niya ang malakas na hilik ni Ricky. Dumating ito bandang alas 10. Nagsabi lang tungkol sa hapunan na nasa refrigerator at tumiritso na sa kwarto nito nang hindi man lang nagtatanong kung kamusta siya o kung may kailangan siya. 28 taon ng kasal. Kailan sila nagsimulang maging malayo sa isa't isa? Sinubukang alalahanin ni Carmela ang eksaktong sandali, ngunit hindi niya ito mahanap. Nangyari ang lahat ng dahan-dahan, halos hindi nila namamalayan. Una, hiwalay na kwarto. Sabi nito, laging gabi na siyang umuwi. At ayaw niya, itong maistorbo. Pagkatapos, hiwalay na bakasyon. Siya sa mga medical conventions. Habang si Carmela ay nagbibiyahe kasama ang mga kaibigan. Ganun sila namuhay sa isang bahay. Pero sa magkahiwalay na mundo. Laging inakala ni Carmela na natural lang iyon pagkatapos ang mahabang panahon. Nawawala ang init ng pagmamahal, natitira ang nakasanayan, at ang nakasanayan ay isa ring uri ng pag-ibig, lalo na't mahalaga ang pakikisama. Pero ngayon, sa katahimikan ng madilim na kwarto, nagdududa na siya. Kailan ba ang huling beses na sinabihan siya ni Ricky ngang matamis na salita o niyakap sa loob ngang bahay nila, malayo sa mga mata ng ibang tao, hindi niya maalala. Alas 3 na ngang madaling araw. Tumayo si Carmela, nagsuot ng robe, at pumunta sa kusina. Kumuha siya ng isang basong tubig at umupo malapit sa bintana.
Tahimik sa labas. Tanging isang postengang ilaw ang nagbibigay liwanag sa parka. Bahagyang umuugoy ang mga swing sa hangin. Muling pumasok sa isip niya ang sinabi ng manghuhula. Ang taong dapat na magpoprotekta sa iyo ay naghahanda nga iyong libingan. Kabaliwan iyon, asawa niya si Ricky, ang amangang kanyang anak. Makasama nilang itinayo ang buhay na ito. Ang bahay. Ang rest house sa Tagaytay. Ang mga ipon. May mga pareho silang kaibigan. Parehong alaala, hindi nito pwedeng hangarin ang masama sa kanya. Napaka-impossible. Pero kung ganun, bakit sobrang lamig nito? Bakit nang sabihin nito ang diagnosis? Operasyon agad ang binanggit at hindi pag-asa. Bakit hindi siya nito niyakap? Simulang balikan ni Carmela ang nakaraang buwan. Ano ang nabago? 6 na buwan na ang nakalipas. Nagsimulang laging ginagabi si Ricky. Dati umuwi ito bandang alas 7. Ngayon bihirang umuwi bago mag-alas 10. Ang palusot nito. Mahihirap na kaso. Sobrang daming pasyente. Kulang sa staff. Tinanggap niya iyon. Bakit hindi niya tatanggapin? Napansin din niya na palagi itong hawak ang cellphone. Dati, iniiwan lang nito sa mesa. Naliligo. Nakakalimutan sa sofa. Ngayon, bitbit nito kahit saan. At kapag may mensahe, tinataho nito ang screen o tinatakpan ng kamay. Inisip ni Carmela na trabaho iyon. Normal lang sa mga doktor ang mag-usap tungkol sa magaso sa group chat. At mayroong isang tawag, 2 buwan na ang nakalipas. Pumasok siya sa opisina nito habang may kausap ito sa telepono at narinig niya ang isang bahagi ng usapan. Oh, umayon ang lahat sa plano. Malapit na. Nang mapansin nito ang presensya niya, agad nitong binaba ang tawag at sinabing kausap nito ang isang kasamahan tungkol sa isang research. Ayon sa plano. Anong plano? Umiling si Carmela. Gumagawa na siyang sariling kwento. Pinipilit ipagtagpi-tagpi ang mga nakataon lang sa mga salita ng isang estranghero. Irasyonal ito. Gayunpaman, madaling patunayan ang lahat. Kailangan lang niyang magpakonsulta sa ibang doktor. Kung makukumpirma ang diagnosis, mapapanatak siya sa kanyang hinala at magfo-focus sa treatment. Kung hindi makumpirma, hindi. Siyempre makukumpirma iyon. Paano makakaroon nga noong pagkakamali? Bihasang oncologist si Ricky, hindi siya makakamali sa test. Maliban na lang kung ginawa niya iyon ng sadya. Napahawak sa ulo si Carmela. Tama na. Kailangan niyang hintayin ang umaga at makisip ng malinaw. Kinagabihan. Nakahanap siya sa internet ng isang maliit na pribadong klinika sa labas ng sentro ng lungsod, sa Valenzuela. Walang anumang koneksyon sa santuaryo ng buhay at walang kakilala. Nagdesisyon siyang pumunta ron kinabukasan ng umaga. Bumalik siya sa kama, pero hindi siya nakatulog. Paikot-ikot siya, saglit na nakatulog, at mabilis ding nagigising. Alas 6 ng umaga. Sumuko na siya, bumangon at naligo. Umalis si Ricky patungo sa trabaho ang 7:30 tulad ng dati. Dumaan ito sa kusina kung saan naksatsaa si Carmela at sinabing, "Tatawagan kita mamaya. Kailangan nating pag-usapan ang detalye ng admission mo." Tumanggo lang siya. Umalis ito nang walang halik bilang paalam. Isang bagay na matagal na rin nitong hindi ginagawa. Alas 9. Tumawag ng taksi si Carmela. Malayo ang klinika. Halos 1 oras at kalahati ang biyahe. Sa likod ng sasaka, ni Jimagamasdan niya sa bintana ang makulay abong kalsada. Ang mataong nagmamadali sa kanilang mapang-araw-araw na gawain. Tila lahat sila ay namumuhay sa karaniwang problema. Trabaho, mga anak, obligasyon. Samantalang siya ay papunta para kumpirmahin kung pinaplano bang sariling asawa ang kanyang kamatayan. Ang klinika ang kalusugan ay nasa ground floor ang isang simpleng gusali sa isang ordinaryong barangay. Walang marmol o mamahaling kape. Isang maliit na lobby lang na may maplastik na upuan. Amoy ng disinfectant. At isang reception sa likod ng salamin. Magandang umaga. Gusto ko sanang magpakonsulta sa isang oncologist. Pangalan po. Nagatubili si Carmela nang marinig ang salita. Kapag sinabi niyang Jimenez, paano kung may makakilala kay Ricky at magkwento rito? Pwede bang gamitin ko ang maiden name ko? May problema kasi sa pamilya. Mas mabuti nang hindi malaman ng asawa ko. Tumaas ng bahagya ang kilay ng resepsyonis, pero hindi na ito nagtanong. Sanay na siguro ang Pinoy na huwag manghimasok para makaiwas sa gulo. Ibinigay ni Carmela ang kanyang ID at ang kanyang pangalan pa kadalaga. Carmela Soler. Ano pong sadya nila? Ah,
Sabi sa akin may tumor daw ako sa pankreas. Gusto ko sanang kumpirmahin sa ibang espesyalista. Pwede po kayong tingnan ni Dr. Morales in 40 maybe? Pwede na nating simulan ang blood tests ngayon. Lalabas ang resulta sa loob ng 2 oras. Gumagawa rin po kami ng ultrasound at MRI ngayon kung gusto niyo. Gusto ni Carmela. Kailangan niya nga garang sagot. Ang masumunod na oras ay naghalo-halo sa sunod-sunod na proseso. Pagkuhang dugo, abdominal ultrasound, pahiga sa loop ngang maingay na makinang MRI. Nakatitik si Carmela sa kisame habang iniisip na sa ilang sandali lang ay magiging malinaw na ang lahat. Umali ang manghuhula at haharapin niya ang operasyon at gamutan. Hindi niya alam kung anong posibilidad ang mas nakakatakot. Si Dr. Morales ay isang pandak, may edad ng lalaki. Kalmado ang mukha at may mayos na puting balbas. Pinaupo niya si Carmela. Inalok ng tubig, at binuksan ang nga resulta sa screen ng computer. Mrs. Carmela, nasuri ko na ang mga resulta mo. Napahigpit ang hawak niya sa braso ng Silya. Ang ekspresyon ng doktor ay halong pagkagulat at pag-alala. Nabanggit niyo na na-diagnose kayo ng tumor sa pankreas. Pwede ko bang makita ang manaunang medical records niyo? Kinuha ni Carmela sa kanyang bagang folder na ibinigay ni Ricky. Nandun ang mga imahe ng MRI, blood tests, at ang official report na may selyo ng santuaryo ng buhay at pirma ng kanyang asawa. Maingat na sinuri ni Morales ang madokumento at kinumpara ito sa mabagong imahe na nasa monitor. Lalong kumunot ang nunito. Saan ginawa ang mga test na ito? Sa Santuario NH Buhay Medical Center, sabi Jose. At sino ang nagdiagnose sa inyo? Nag-atubili si Carmela. Ang asawa ko, siya ang head ng oncology room. Inilapag na doktor ang maimahe sa mesa. Hinubat ang salamin at kinusot ang mga mata bago magsalita. Hindi ko alam kung paano sasabihin ito, pero hindi sa inyo ang mga imaheng ito. Ano pong ibig niyong sabihin? Tingnan niyo. Ito ang MRI na dinala ninyo. Totu. May tumor nga dito. At ito naman ang MRI na ginawa natin ngayon. Kita niyo ang kaibahan. Tiningnan ni Carmela ang screen, pero wala siyang maintindihan sa mga detalye. Para sa kanya, puro lang ito malalabong anino. Wala po akong alam sa magaganyan. Kung ganun, ipapaliwanag ko ng simple. Makaiba ang anatomy, ang posisyon ng nga organo, ang istruktura ng nga buto. Mates ito ng 2 makaibang tao. At ang test na ginawa ngayon ay nagpapakita ng isang malusog na pankreas. Walang kahit anong tumor. Pakiramdam ni Carmela ay umikot ang kwarto. Imposible po yan. Matagal na siyang oncologist. Hindi siya makakamali sa mga tests. Nanatiling. Tahimik si Morales ng ilang segundo. Tinitingnan siya taglay ang awa at may kasama pang emosyong mahirap ipaliwanag. Mrs. Carmela, hindi ko alam ang sitwasyon ninyo sa pamilya, pero kailangan kong maging malinaw. Hindi maaring mapagpalit ang maimahang ito dahil lang sa pagkakamali. Magkaibang ito. Kahit sinong medical student ay mapapansing sa magkaibang tao ito. Ibig kong sabihin, malusog kayo, ganap na malusog. Normal ang blood test niyo, negative ang mga tumor markers, walang kahit anong senyales ng cancer. Nanigas si Carmela sa inupuan. Isang kaisipan ang patuloy na sumusulpot sa kanyang isipan. Tama ang manghuhula. Pero masyadong nakakabaliw ang ideyang iyon kaya ayaw niyang tanggapin. Baka may pagkakamali po. Baka kailangang ulitin ang tests. Kahit ilang beses niyo pang ulitin. Ganun pa rin ang resulta. Wala kayong tumor. Nanatili siya sa opisina ng kalahating oras pa. Matiyagang ipinaliwanag ni Dr. Morales ang pagkakaiba nga imahe. Itinuro ang nga anatomical structures. Kinumpara ang nga reports. At idinetalye kung bakit walang puwang ang pagdududa. Sa dulo ang usapan. Hindi na ito may tanggi ni Carmela. Pekang mates ang ibinigay ni Ricky sa kanya. Ano ang dapat kong gawin? Tanong niya sa wakas. Bumuntong hininga si Morales. Kayo ang magdedesisyon niyan. Pero kung hihingi kayo ng payo, lumapit kayo sa pulisya. Ang pinakita niyo sa akin ay hindi medical error, isa itong sinadyang pamemeke en dokumento, at isa itong krimen. Lumabas ngang klinika si Carmela na nanginginig ang mga binti. Matinding sumisikat ang araw. Sa mga oras na ginugol niya sa loop, nagbago ang panahon. Nawala na ang mga ulap. Tumigil siya sa entrance. Nanlilit ang mga mata sa sobrang liwanag. Hindi alam kung saan pupunta. Malusok. Malusok siya.
Walang kanser, walang operasyon. Kung ganun, bakit pumirma ang asawa niya na mayroon siyang sakit? Bakit niya pinalitan ang mates? Bakit siya nito inirekomenda sa surgeon? At naalala niya ang sinabi ngang manghuhula tungkol sa trahedya na hindi isang sakit. Ngayon ay nakaroon ng saysay ang lahat. Kukunin nila ang isang organo mula sa kanya na wala namang sakit. Ang kasamaan ay nanggagaling sa sarili mong bahay. Nang hina ang tuhod niya at kinailangan niyang kumapit sa riles. Isang babaeng lumabas mula sa klinika ang lumapit. Ayos lang po ba kayo? Gusto niyo bang tawagin ko ang doktor? Hindi. Salamat, nahilo lang ako. Bumaba siya sa hagdan at umupo sa isang kalapit na bangko. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Nanginginig ng husto ang nga kamay niya kaya hirap siyang mag-type. Sa search bar ay inilagay niya, Private Detective Metro Manila. Kung may pinaplano si Ricky, kailangan niya ng ebidensya. Kailangan niya ng taong may karanasan, marunong mag-imbestiga, at mapagkakatiwalaan. Nag-scroll siya sa ilang websites hanggang sa huminto sa isang profile. Marcos Torres, dating investigador ng PNP, 30 taong karanasan. Humahawak sa makaso ng pamilya, corporate investigations, at paghahanap ng nawawalang tao. Sa litrato ay isang lalaking nasa edad 60. Seryoso ang muha, matalas ang tingin. May mapositibong reviews at komento tungkol sa kanyang pagiging profesional at maingat. Dinial ni Carmela ang numero. Torres. Magandang gapong. Kailangan ko po ang tulong. Isa itong masalang usapin. Pumunta kayo sa opisina ko. Nasa website ang address. Hihintayin ko kayo. Ang opisina ay nasa isang lumang gusali sa sentro ng Maynila. Gawa sa kahoy ang hagdanan, maingay ang elevator, at tuklap na ang pintura ng gadingding. Simple lang ang kwarto. Isang mesa, 2 silya, isang estante na puno ng folders. Sa dingding, may madiploma at isang lumang litrato ni Torres na nakasuot ng uniforme. Nasa pulisya pa siya nun. Eksakto ang itsura ng detective, sa litrato niya sa internet, mas halata nga lang ang pagod sa kanyang mamata. Inalok niya nga si Carmela. Tinanggihan ito ni Carmela. Kinuha sa bag ang folder ng nga dokumento at inilapag sa mesa. Tingin ko, tinatangka akong patayin ng asawa ko. Hindi nagpakita ng pagkagulat si Torres. Binuksan niya ang folder. Tahimik na sinuri ang mga papel at imahe. Magsimula kayo sa simula. Ikinuwento ni Carmela ang lahat. Ang diagnosis, ang pagkikita nila nga manghuhula, ang pagpapakonsulta sa kabilang klinika, ang pagpapatunay na malusok siya, at ang makapakbabaho sa ugali ni Ricky nitong makanakarang buwan. Tahimik na nakikinig ang detektive abang nagtatala sa isang notepad. Ang asawa niyo ay si Ricardo Jimenez, head ng oncology sa Santuario ng Buhay. At ang surgeon na inirekomenda niya ay si Dr. Mateo Ortiz. Sa tingin ko yung ang apelyido niya, sabi niya, ito ang pinakamagaling sa ospital. Aalamin ko ang tungkol sa kanya. Ano pa ang napansin niyo? Mga pagbabago sa pera. Kakaibang usapan? Napaisip ng ilang segundo si Carmela. Mga 6 na buwan na ang nakalipas. Pinilit niya akong kumuhang life insurance. Sabi niya kailangan daw bilang pag-ingat dahil tumatanda na kami, na mayroon din daw siya. Hindi ko naman nakitang masama. Magkano ang halaga? 30 million pesos. Pumito ng mahina si Torres. At ang maari-arian ninyo. Ang bahay sa QC. Ang rest house sa Tagaytay. Kanino nakapangalan? Ang townhouse na tinitirhan namin ay nakapangalan sa akin. Pati ang ancestral house na minana ko sa mga magulang ko sa Maynila, nakapangalan din sa akin. At ang rest house sa Tagaytay ay, regalo nga magulang ko para sa akin. Kaya kung may mangyari sa inyo, ang asawa niyo ang makakakuha ng halaga ng insurance at mamanahin ang lahat ng ari-ariang iyon. Pakiramdam ni Carmela ay bumaliktad ang kanyang sikmura. Dahil sa batas at sa kultura nga, utang na loob, at pamilya, asawa ang pangunahing makikinabang. Opo, ganun na nga. Isinara ni Torres ang kanyang notepad. Mrs. Carmela, hahawakan ko ang kaso ninyo. Kakailanganin kong ilang linggo para mangalap ng impormasyon. Hanggang doon, kumilos kayo ng normal. Gumamit kayo ng pakikisama. Huwag kayong magpahalata na may hinala kayo. Napakahalaga niyan. At kung ipilit niya ang pag-admit para sa operasyon, magpalusot kayo. Sabihin niyo gusto niyo ng second opinion. Natatakot kayo. Kailangan niyo pang maghanda. Kahit ano. Pero huwag kayong papayak na pumasok sa ospital. Tumango si Carmela. Nanginginig pa rin ang mga kamay.
Tingin niyo po ba talaga? Balak niya akong patayin? Tinitigan siya ni Torres ng ilang segundo. Wala pa akong konkretong konklusyon. Kumikilos ako base sa makatotohanan. Pero ang makinwento niyo sa akin ay lubang seryoso. Paglabas ng opisina, naglakad si Carmela ng walang patutunguhan sa mga kalsada. Patuloy sa normal na ritmo ang lungsod, mga sasakyan, mga tao, mga maliwanag na tindahan, habang sa loop niya ay tila gumuho ang lahat. 28 taon ngang kasal, isang anak, mga apo, buong buhay na itinayo na ngayon ay tila nakapatong sa isang bulok na pundasyon. Baka pagkakamali lang ito, baka may simpleng paliwanag, baka walang mahanap si Torres at makataon lang ang lahat. Baka nababali lang siya sa takot. Gayunpaman, sa kaibuturan niya, may nagsasabing hindi. Ang malamig na tingin ni Ricky habang sinasabi ang diagnosis, ang kalkuladong distansya, ang unti-unting paglayo sa paglipas ngang, may mga senyales. Wala siyang magagawa kundi hintayin ang nga ebidensya. Sa loob ng 2 linggo, nabuhay si Carmela sa patuloy na tensyon. Umuwi siya ng bahay, ngumingiti, nahahanda nga hapunan, nakikipag-usap tungkol sa mga walang kwentang bagay habang sa loob niya ay ramdam niya ang takot at pandidiri. Laging binabanggit ni Ricky ang operasyon. Inulit-ulit nito na binigyan siya ng espesyal na oras ni Dr. Ortiz, na mapanganib na ipagpaliban ito, na bawat araw ay mahalaga. Tumango si Carmela. Pero palagi siyang may dahilan. Gusto niyang makita ang anak niya bago siya ma-admit. Kailangan niyang tapusin ang ilang gawain. Gusto niyang magpalipas ng weekend sa Tagaytay. Baka ito na ang huling pagkakataon niya. Kapag sinasabi niyang huling pagkakataon, iniwas ni Ricky ang tingin nito. Tumatawag si Torres kada 3 araw. Palaging maikli lang. Umuusat ako. May natuklasan akong mga interesanteng bagay. Mag-usap tayo sa lalong madaling panahon. Sa wakas, nagset ito ang meeting. Makulimlim ang araw na iyon. Ang pinong-ulan ay humahampas sa salamin ng bintana ng opisina. Mukhang mas pagod si Torres kaysa sa huling pagkikita nila, pero may determinasyon sa kanyang nga mata. Sa ibabaw ng mesa, may naghihintay na makapal na folder. Upo kayo, Mrs. Carmela. Kailangan nating mag-usap ng masinsinan. Umupo siya habang pinaksaklop ang mga kamay sa ibabaw ngang kanyang tuhod. Napakabilis ngang tibok ngang kanyang puso na tila rinig na rinig ito. Didiretsuhin na kita. Nakumpirma na ang mahinala mo, at mas malala pa ang sitwasyon kaysa sa inakala ko. Binuksan nito ang folder at kumuha ng litrato. Sa unang larawan, lumalabas si Ricky mula sa isang restauran kasama ang isang batang babay, maganda at formal ang suot. Nakakapit ito sa braso niya at tumatawa. Ito si Veronica Santos, 29 taong gulang, nurse sa santuario ng buhay, sa surgical area. 3 taon na silang may relasyon ng asawa mo. 3 taon. Tiningnan ni Carmela ang larawan at naramdaman niyang may nanigas sa loob niya. Habang pinapanatilin niya ang reputasyon at dangal ng kanilang pamilya para makaiwas sa chismis, ang asawa niya ay laging late umuwi, natutulog sa ibang kwarto, habang ibinabahagi ang buhay nito sa isang batang babay na pwede na nitong maging anak. May iba pa akong malitrato, patuloy ni Torres, sa isang cafe, sa parke, sa bahay niya. Halos gabi-gabi siyang nandun kapag sinasabi niya sa iyo na nasa ospital siya. Ikinumpol nito ang iba pang larawan sa mesa. Ang dalawa na naghahalikan sa loop ngang sasakyan. Pag-abot ng nga bulaklak ni Ricky, paglabas mula sa gate ng babae ng madaling araw. Naintindihan ko, sabi ni Carmela na may malamig na boses. Pwede niyo na yang itago. Inilikpit ni Torres ang litrato at ibinalik sa folder. May iba pa. Sinuri ko ang magalaw ng pera ng asawa mo. Mga 6 na buwan na ang nakalipas, sa parehong panahon nang kuhanin niya ang life insurance mo. Nagparehistro siya ng ibang dokumento. Kumuha ito ngang kopyang kontrata at inilapak sa harap niya. Una, ang deed of donation ng bahay ng nga magulang mo. Inilipat ang ari-arian kay Veronica Santos bilang pinalabas na pasasalamat sa pag-alaga sa nanay niya. Pero patay na ang nanay ng asawa ko 7 taon na ang nakakalipas. Napalunok si Carmela. Ibinigay niya ang bahay ng pamilya namin bilang pambayad ng utang na loob. Napaka. Opo. Idagdag niyo pa diyan ang 30 milyon pesos na insurance. Ang townhouse ninyo na nakakahalaga ng sa 60 milyon. Ang rest house sa Tagaytay at iba pang ari-arian. Pinag-uusapan natin dito ay nasa 150 milyon pesos lahat-lahat. Masyadong malaking pera para isiping nakataon lang ang isang komplikadong operasyon. Huminto si Torres ng sandali,
Binibigyan ng oras si Carmela para iproseso ang impormasyon. Pero itinago ko ang pinakamalala sa huli. Naalala mo ba ang surgeon na inirekomenda ngang asawa mo, si Dr. Mateo Ortiz? Inimbestigahan ko ang records niya. Kumuha ulit ito ngang isa pang tumpok ngang dokumento. Sa nakalipas na 5 taon, nasangkot si Ortiz sa 3 pagkamatay sa loop ng operating room. Lahat ng biktima ay magababaeng nasa edad 45 hanggang 60. May malalaking ari-arian at life insurance, at lahat sila ay nirefer sa kanya ni Dr. Ricardo Jimenez. Pakiramdam ni Carmela ay bumaliktad ang kanyang sikmura. Ibig niyo po bang sabihin na? Ibig kong sabihin, may pattern. 3 pagkamatay sa loop ng 5 taon ay hindi lang malas. Hindi rin simpleng medical error. Ito ay isang planadong krimen. Hindi ang asawa mo ang unang kaso. Mukhang magkasapwat sina Jimenez at Ortiz. Nagsalita ito ng may pinipigilang pagiging mariin. Ayon sa nalaman ko, lumalapit sila sa mga lalaking hindi masaya sa kanilang kasal. Pero ayaw dumaan sa hiwalayan o anuman dahil sa hiya. O para hindi mahati ang yaman. Sa legal na hiwalayan, mawawala ang kalahating yaman. Pero kapag namatay ang asawa sa operasyon, mamanahin ng byudo ang lahat, kasama na ang insurance. Pagkatapos nun, bahagi ngang pera ang ibabalik kina Jimenez at Ortiz bilang professional fees o donasyon. Pero paano nila nahahanap ang mga lalaking yon? Tanong ni Carmela na halos walang boses. Gumagalaw si Jimenez sa mga high society circles, medical events, business gatherings, mga maimpluwensyang grupo. May isang magbabanggit ng problema sa mag-asawa. May magpapahiwatik na gusto nilang magsimulang ang bagong buhay ng walang eskandalo at chismis. Mag-uobserba siya at sa tamang panahon ay magbibigay ng solusyon. Magkakasakit ang asawa, magkakaaberya ang operasyon. Ang lalaki ay magiging isang biyudong namatayan pro yumaman. Naramdaman ni Carmela ang pag-akyat ng kilabot sa kanyang likod. Napakasama. Isa itong iligal, malupit, at sobrang leking negosyo. Binuksan ni Torres ang isa pang folder. Inimbestigahan ko ang 3 naunang biyudo. Wala pang 1 taon matapos mamatay ang asawa nila. Lahat sila ay bumili ng mamahaling ari-arian, bahay, sasakyan, nagbiyahe, at lahat sila ay nag-transfer ng malaking halaga. Sam nga, akon na nakakonekta kay Jimenez. Pinalabas bilang bayad medical o donasyon sa charity. Pero malinaw ang nga numero. Sa pagitan ng milyon at 12 milyong piso bawat isa. Naalala ni Carmela kung ilang beses umuwi si Ricky sa bahay na mukhang pagod na pagod, sinasabing may namatay siyang pasyente sa kabilang ng lahat ng ginawa niya. Kino-comfort pa niya ito dahil naniniwala siyang dedikado ito sa trabaho. Ngayon ay naiintindihan na niyang baka kinakalkula na nito ang kikitain habang nakukuwento tungkol sa mga pasyente. Nakuha ko ang nga pangalan ng 3 babaeng yon. Patuloy ni Torres. Ang una ay si Pilar Gomez, 54 taong gulang. Namatay siya 4 na taon na ang nakalipas habang inooprahan sa isang peking stomach tumor. Ang asawa niya, na may-aring ilang talyer, ay bumiling tsondo sa beach 6 na buwan matapos ang libing at nagpakasal sa mas batang babae. Naglipat din ito ng milyong piso sa isang account na konektado kay Jimenez. Diyos ko, bulong ni Carmela. Ang pangalawa ay si Beatriz Moreno, 47 taong gulang. Na-diagnosing ang pancreatic tumor, nagkakomplikasyon sa operasyon. Minana ang asawa niya ang negosyo ng pamilya na binuo mismo ng asawa, at ibinenta ito ng 120 milyon. Nagbayad ng 6 milyong piso bilang pinalabas na specialist konsultasyon. Ang pangatlo ay si Raquel Fernandez, 51 taong gulang, may lung cancer at nagmetastasis na raw, sinabing delikado ang operasyon. Direktor ng isang construction company ang asawa niya. Nahanap ko ang kapatid niyang babay na nagbigay sa akin ngang mahahalagang impormasyon. Kumuha si Torres ng isang voice recorder at pinindot ang play. Isang boses ng babay na puno ng sakit ang umalingaw-ngaw sa kwarto. Malusok si Raquel, hindi naninigarilyo, laging nag-ehersisyo, taon-taon nagpapacheck up. Bigla na lang nilang sinabi na may advanced cancer siya at kailangang oprahan agad. Nagmakawa ako na magpa-second opinion siya, pero tiwala siya kay Dr. Jimenez. Binilisan ng asawa ang proseso. Sabi niya bawat araw ay mahalaga. Pagkatapos, sinabi nilang hindi raw kinaya ng puso ang anestesia, at hindi man lang umiyak ang asawa niya sa burol. Nakatingin lang ito sa relo niya ng paulit-ulit. Natapos ang recording.
Pinatay ni Torres ang device at itinabi ng tahimik. Sinubukan ng kapatid niya na magreklamo. Pero walang nangyari, patuloy ni Torres. Walang ebidensya. Mukhang tama ang lahat ng papeles. Formal ang mga pirma. Mayos ang mga medical reports. Gumanap ang lalaki bilang kawaawang biyudo. Nangatuwiran ang mga doktor na sa oncology. Hindi raw madaling hulaan ang mangyayari. Nangyayari raw talaga ang komplikasyon. At makalipas ang 3 buwan, kasama ng biyudo ang kabit niya sa mismong bahay ng asawa niyang namatay. Napahawak si Carmela sa silya at niyakap ang sarili na parang nilalamig. 3 babae, 3 buhay na sinira dahil sa pera. At siya sana ang pang-4. Ano ang dapat kong gawin? Mr. Torres, pumunta sa pulisya bitbit ang mga ito. Pero sabi niyo nga, walang sapat na ebidensya. Sinubukan na ang kapatid ng babaeng yon pero wala ring nangyari. Bahagyang lumapit si Torres. Wala siyang hawak sa kung anong meron tayo ngayon. Wala siyang buhay na biktima na handang tumestigo. Bukod pa rito, sa pamamagitan niyang, magkakontak ko sa PNP. Nalaman ko na may matawag at mensahe ang asawa mo at ang surgeon na ito. Hindi pa iyon solidong ebidensya, pero nagpapahiwatik na itong ang koordinasyon. Para umusad, kailangan nating ng matitibay na ebidensyang makukuha ng legal. Huminga ng malalim si Carmela. Ano ang dapat nating gawin? Nagayos na akong meeting sa isang police inspector na humahawa ng ganitong kaso. Ang pangalan niya ay Laura Velasquez. May karanasan siya at nagpakitang malaking interes nang banggitin ko ang kaso mo. Bakit? Dahil 6 na buwan ang nakalipas, lumapit mismo ang kapatid ni Raquel Fernandez sa inspektor na to. Isinara ang kaso dahil kulang sa ebidensya, pero hindi kumbinsido si Velasquez. Naniniwala siyang may mas malaki pang nangyayari. Ngayon, sa testimonya mo at sa mga impormasyong nakalap ko, posibleng mabuksan ulit ang lahat. Kailan ang meeting? Bukas, alas 10 ng umaga. Sasamahan kita. Paglabas ng opisina, nanatili si Carmela ng ilang minuto sa ilalim ng pinong-ulan. Ang nga patak ay dumausdos sa mukha niya at humalo sa kanyang nga luha. Nagmamadali ang nga tao na dumadaan, walang pakialam. 3 babay ang namatay. Siya sana ang pang-4. Pwede siyang humiga sa operating table. Umaasang ililigtas siyang kanyang asawa, at hindi na kailanman nagising. Kinagabihan, habang nasa bahay, pinakmasdan niya si Ricky na parang isa itong estranghero. Nakaupo ito sa silya, may binabasa sa tablet, at umiinom ng TSA sa muk na may nakasulat na pinakamagaling na doktor. Pinakamagaling na doktor para kanino? Carmela, maputla ka. Masama ba ang pakiramdam mo? Tanong nito ng kaswal. Pinigilan niya ang kanyang sarili. Mayos naman ako, medyo pagod lang. Napag-isipan mo na ba ang operasyon? Nagtanong si Dr. Ortiz kung kailan siya sa sayo. Napag-isipan ko na. Pwede nating i-schedule sa susunod na linggo. May kailangan lang akong asikasuhin muna. Ngumiti si Ricky, mukhang masaya. Mabuti. Mas maaga tayong mag-opera, mas maganda ang resulta. Iniba ni Carmela ang direksyon ng kanyang mukha, para hindi nito makita ang pandidiri na nararamdaman niya. Oh, Ricky, naintindihan ko. Kinabukasan, nakaupo siya sa harap ni Inspektor Laura Velasquez at ikinuwento ulit ang buong pangyayari. Nakikinig ng mabuti si Velasquez. Nagtatala ng detalye. Humihinto lang para linawin ang nga partikular na punto. Isa siyang babaeng nasa edad 45. Matikas ang tindig, at matalas ang tingin. Mrs. Carmela, mahalaga ang mga materyales na nakuha ni Mr. Torres. Pero hindi pa rin ito sapat para sa isang formal na sakdal. Kailangan nating ipaamin ang asawa mo at si Dr. Ortiz. Pinakamaganda ay siya isang pag-uusap na narecord na may pahintulot ng korte. Paano nating gagawin yon? Nagkatinginan sina Velasquez at Torres bago sumagot. May plano kami. Pero kakailanganin nito ang lakas ng loob mo. Handa ko. Kung ganon, makinig kayo ng mabuti. Mapangganibang plano, pero lohikal ito. Kailangang ipagpatuloy ni Carmela ang pagganap bilang asawang nagtitiwala at nanghihina. Isang taong naniniwala sa diagnosis at gusto lang ayusin ang kanyang buhay bago ang operasyon. Kung mangyayari ang lahat ayon sa plano, mapipilitang magmadali at makamali ang nasangkot dahil sa pressure. Lumabas si Carmela sa presinto na may dalang determinasyong hindi tulad ng naramdaman niya noong nakaraang araw. Nawala ang takot at napalitan ito ng isang kalkuladong kalamigan. 28 taon siyang naniwala sa taong nasa tabi niya. Ngayon kailangan niya itong harapin.
Nangangailangan neng matinding pagpipigil sa sarili ang plano. Kailangan niyang umarte na parang babaeng sumusuko na sa sakit, pero walang ipinapakitang anumang hinala. Ipinaliwanag ang inspektor ang nga detalye. Lalagyan ng surveillance equipment ang bahay nang may pahintulot mula sa korte. Maglalagay sila ng palihim nga mikropono at kamera sa sala. Ang telepono ni Ricky ay opisyal na iba wiretap. Ang pinakamahalaga, sabi ni Velasquez, ay pilitin siyang kumilos. Kailangan niyang isipin na naubusan ng oras at na ang pera ay nakadepende sa pagmamadali. Tumango si Carmela. Alam niya kung paano ito ay provoke. Nang gabing iyon, magang umuwi si Carmela. Nasa ospital pa si Ricky. Inikot niya ang bahay na palagi niyang minahal ang matataas na kisame, ang mapalamuti sa dingding, ang antigong sahik na kahoy na pinahirapan nilang i-restore ilang taon na ang nakalipas. Sama dingding ay ang malitratong buhay na binuo nila, ang kanilang kasal, ang pagkapanganak ni Lucia, ang bakasyon nila sa dagat maraming taon na ang nakalipas. Masasayang muha, mangangiting mukhang totu. Sa anong pagkakataon naging isang kasinungalingan ang lahat ng iyon. Huminto siya sa harap ng bintana at pinagmasdan ang maliwanag na bakuran. Naglalaro ang nga bata sa parke. Isang batang ina ang nagtutulak ng stroller. Karaniwang buhay, tahimik. At nandun siya. Nagahandang hulihin ang sariling asawa na nagpaplano ng kanyang kamatayan. Bumukas ang kandado ang pinto. Pumasok si Ricky. Isinabit ang kanyang jacket. At nakita siya sa sala. Napaaga yata ang uwi mo ngayon. Oh, nagpalam akong magang umuwi. Gusto kitang makausap. Bahagyang kumunot ang nunito. Pumunta sa kusina at kumuha ng isang basong tubig. Sinundan siya ni Carmela. Pinakmamasdan ang bawat kilos nito. Ang paraan ng pahawak nito sa baso. Paano ito humawak sa sing? Paano nito hinimas ang likapak na stress? Ano yung gusto mong pag-usapan? Umupo si Carmela sa mesa at pinaksaklop ang makamay. Kinokontrol ang tono ng boses niya. Napag-isipan ko ng mabuti ang tungkol sa operasyon, at sa mapanganib. Umupo si Ricky sa harap niya. Sa isang iglap, may dumaan sa mata nito. Pag-ingat, o marahil pag-asam. At ano ang nadesisyonan mo? Natatakot ako. Ikaw mismo ang nagsabi na delikadong operasyon ito. At kung may mangyari mang masama. Huminto siya. Kailangan niyang papaniwalain ito na nagtitiwala pa rin siya ng buong-buo sa kanya. Gusto kong may gawin akong mahalaga habang kaya ko pa. Anong ibig mong sabihin? Gusto kong idonate ang mga ari-arian ko ang bahay dito, ang rest house sa Tagaytay, at ang mga ipon ko sa isang charity. Alam mo yung bahay Pag-asa, di ba? Yung kumukupkop sa mga batang may malubhang sakit. Gusto ko sanang ilipat sa kanila lahat bago ang operasyon. Napakaliit ng pagbabago sa mukha ni Ricky, pero halata ito. Kumagat ito sa labi at tumigas ang panga. Carmela, napakabuti niyan, pero hindi ka dapat gumagawa ng desisyon ng padalos-dalos. Magiging matagumpay ang operasyon mo. Gagaling ka at makakapagdesisyon ka pa ng kalmado. Paano kung hindi maging maayos ang lahat? Tinitigan niya ito hanggang sa ito ang unang nagiwas ng tingin. Huwag kang magsalitang ganyan. Magaling si Dr. Ortiz. Alam ko ang panganib. Ricky. Matanda na ako. Gusto kong ayusin ang lahat bago ma-admit. Bukas na bukas din ay pupunta ako sa abogado para ipanotaryo ang deed of donation. Bukas, biglang napangiti si Ricky ng bahagya pero halatang nagpapanik. Bakit masyadong maaga? Susunod na linggo pa ang operasyon mo. Gusto mo munang kumalma, di ba? Nagsimula itong maglakat-lakat sa kusina. Halatang hindi mapakali. Natatakot ka lang. Ang maganyang desisyon ay hindi ginagawa kapag masyadong emosyonal. Hindi ito padalos-dalos. Nakapangalan sa akin ang bahay at ang mga ipon. May karapatan akong magdesisyon. Lumapit ito sa kanya at hinawakan ang balikat niya. Nanigas ang katawan ni Carmela. Susuportahan mo ba ako? Humarap si Ricky sa kanya. Maputla na ang mukha nito at may bahit ng panulumo sa mata niya. Siyempre, susuportahan kita. Laging nasa tabi mo lang ako. Niyakap siya nito. Isang kakaibang kilos sa mga nakaraang buwan. Nanatiling walang kibo si Carmela sa yakap nito. Nilalanghap ang pamilyar na pabango nito habang iniisip na ang lalaking ito ang nakplano ngang pakamatay niya. Gaano kabilis kaya itong aksyon? Nakuha niya ang sagot matapos ang wala pang 20 minutos. Sabi ni Ricky ay may kailangan lang siyang ayusin tungkol sa ospital at nakulong sa kanyang opisina. Naiwan si Carmela sa kusina.
Nakpanggap na nahuhugas ng pinggan pero binibilang ang bawat segundo. Sa labas, sa isang hindi kapansine-pansing sasakyan na nakaparada sa kalye, ang team na may court order ay nakmomonitor na sa linya ang telepono. Kalaunan sa presinto, napakinggan ni Carmela ang recording. Ang boses ni Ricky ay nakmamadali at tensyonado. Mateo, may malaking problema tayo. Anong problema? Gusto ni Carmela idonate ang bahay at ang gipon niya sa charity. Sabi niya pupunta siya bukas sa abogado. Maikling katahimikan. Pagkatapos, ang boses ni Ortiz na halatang nainis at nagpipigil. Bakit naman niya naisip yan ngayon? Sabi niya gusto niyang gumawa, ng kabutihan bago ang operasyon, kung sakaling may mangyaring masama. Pinag-usapan natin ang halos 150 milyon pesos na mapupunta lang sa orphanage. Kung ganun, kailangan nating bilisan. Sagot ni Ortiz na walang pag-alinlangan. Kailan? Meron ka bang available na slot? Bukas at sa Makalawa ay fully booked ako. Siguro sa Huwebes. Huli na ang Huwebes. Baka naipanotaryo na niya yon. Kailangan mas maaga. Bukas mismo. Paanong bukas? Hindi ako pwedeng mag-cancel nga nakaschedule na operasyon. Nakakapagduda yan. Isingit mo siya bukas ngabi. Sabihin mo may biglang nakaaberya na nagkaroon ng pagbabago sa test results niya. Gumawa kang palusot na lumala siya. Sabihin mong masyadong delikado kung hihintayin pa natin. Isa pang katahimikan. Humina ang boses ni Ricky. Mateo, paano kung umayaw siya? Hindi siya ayaw. Asawa mo siya. Doktor ka. Nagtitiwala siya sayo. Ay pressure mo siya. Sabihin mong buhay at kamatayan na ang usapan. Paano kung? Ricardo, makinig kang mabuti. Malamig na pagputol ni Ortiz. 3 beses na natin itong ginawa at naging perpekto ang lahat. Hindi na oras para magduda. Kung atras ka ngayon, tayong dalawa ang mawawala. Hindi lang dahil kay Carmela, kundi dahil doon sa 3 nauna. Sina Pilar, Beatriz, Raquel. Kung mabuksan ang isang kaso, susunod ang lahat ng yan. Kaya ayusin mo yung sarili mo at gawin mo ang kailangan mong gawin. Tahimik, sumagot si Ricky gamit ang nanghihinang boses. Sige. Kakausapin ko siya ngayon. Susubukan ko siyang kumbinsihin na ma-admit na bukas. Perpekto. Inihahanda ko na ang lahat. Sa gabi, nandun ako sa operating table. At pagdating ng umaga ay isa ka ng biyudo. Isang mayamang biyudo. Huwag kang ang magsalita ng ganyan. Inuusik ka na ba ang konsensya mo? Huli na. Ricardo, huli na masyado. Gawin mo na lang yung trabaho mo. Natapos ang tawag. Sa presinto, pinatay ni Velasquez ang recording at tiningnan si Carmela. Sapat na ito. Meron na tayong direktang plano at nabanggit pa ang mga dating biktima. Aksyon na tayo ngayong gabi. Tahimik si Carmela. Umalingaw-ngaw pa rin ang mga salita. Pagdating ng umaga ay isa ka ng biyudo. Sinabi sa paraang parang nagbabalita lang ng lagay ng panahon. Kailan? Sa loob ng 1 oras. Nakaposisyon na ang mga kasamahan natin. Huhulihin si Ortiz sa klinika at ang asawa mo sa bahay ninyo. Mas mabuti kung dito na lang muna kayo hanggang sa matapos ang lahat. Umiling si Carmela. Gusto kong nandun ako. Gusto ko siyang tingnan ng diretso sa mata kapag pinosasan na siya. Pinagmasdan siya ni Velasquez ng ilang segundo. At tumango. Tumayo lang kayo sa tabi. Huwag kayong makikialam at huwag kayong magsasalita. Maliwanag? Nagsimula ang operasyon bandang alas 9 ng gabi. Nakatayo si Carmela malapit sa gate ng subdivision habang pumarada ang hindi kapansin-pansing sasakyan at mabilis na bumaba ang mga pulis. Kinokontrol ni Velasquez ang lahat sa radyo. Umakyat sila sa bahay at nagdoorbell. Binuksan ni Ricky ang pinto. Nakasuot pang robe at may hawak na tsa sa kamay. Anong ibig sabihin nito? Ricardo Jimenez, inaresto ka sa kasong attempted murder at pamimike. Bumagsak ang tasa ng tasa at nabasag. Kumalat ang tasa sa sahig na kahoy. Namutla si Ricky, at nang lumingon ito, nakita niya si Carmela sa likuran ng mga pulis. Nakatinginan sila ng ilang segundo. Una ay ang hindi makapaniwalang tingin nito. Pagkatapos ay napagtanto nito ang nangyayari. At sa huli ay ang nakakatakot na kahungkagan. Carmela, may pagkakamali. Pwede ko bang ipaliwanag? Hindi siya sumagot. Nakatingin lang siya habang pinoposasan. Mga pulis ang kanyang asawa at dinadala palabas ng bahay. Sinubukan pa nitong magsalita, pero walang salitang lumabas. Kasabay nito, inaresto na rin si Ortiz sa santuario Nagbuhay.
Hindi gaya ni Ricky. Nanlaban ito at naitulak ang isang pulis bago napabagsak. Nang haluhugin ang opisina niya, may nahanap silang mga dokumento, listahan ng pasyente, records ng pera at notes na nagpapakita ngang koneksyon sa asawa ni Carmela. Sa bahay naman ni Veronica Santos, nakuha nga investigador ang palitan nila ngang mensahe ni Ricky daan-daang chat tungkol sa mga plano nila sa hinaharap, mga bahay sa ibang bansa, mga sasakyan, at biyahe. Sabi niya ay wala siyang alam sa krimen. Pero base sa messages, alam niya ang higit pa sa inaamin niya. 4 na buwan pagkatapos nito ay nagkaroon ng paglilitis. Nakaupo si Carmela sa loob ng korte at pinakmasdan ang asawang kasama niya sa loob ng halos 30 taon. Mas payat na at mukhang matanda si Ricky. Wala na ang mamahaling suit, napalitan ito ngang kulay kahel na uniforme ngang preso. Ang kanyang makamay na dati sigurado at maingat habang nasa operasyon ay ngayon nakaposas sa harap niya. Sa tabi niya sa upuan nega akusado, mas agresibo ang kilos ni Mateo Ortiz at panay subok sagutin ang mega akusasyon. Ngunit malakas ang ebidensya. Mga recorded calls, bank records, mga pekeng dokumento, at testimonya ng nga saksi. Dumalo ang magkapamilyang 3 naunang biktima. Ang kapatid ni Raquel Fernandez, na ilang taon nahanap ng hustisya. Ang pamangkin ni Pilar Gomez, na kinuwento kung paano ang asawa ni Pilar, nang kainin ng konsensya walang alam na niloko pala siya ay nagpakamatay rin matapos ang libing. Ang kapatid ni Beatriz Moreno, na ngayon lang nalaman ang totoo sa pagkamatay ng kapatid niya. Formal na binasa ng piskal ang sakdal gamit ang maring boses, criminal syndication, attempted murder, falsification of documents, at large-scale estafa. Bawat salita ay bumigat sa buong silid. Nanatiling tahimik si Ricky. Hindi na siya nagdahilan, hindi rin siya humingi ng tawad. Minsan lang siya lumingon, nang magtakpo ang mata nila ni Carmela, walang boses na gumalaw ang malabi nito. Patawat, iniwas ni Carmela ang kanyang tingin. Binasahan sila ngang hatol noong malamig na araw nga Oktubre. Nahatulan si Ricardo Jimenez nga habang buhay na pagkakulong, ganun din ang hatol kay Mateo Ortiz, at tinanggalan pa siyang lisensya para maging doktor habang buhay. Si Veronica Santos naman ay hinatulang kasapwat at binigyan din ng sentensya base sa naging parte niya sa krimen. Nang matapos basahin ng hukom ang sentensya, bumalot ang katahimikan sa loob ng korte. Pagkatapos nun, tumayo ang kapatid ni Raquel at bumulong. Salamat. Wala nang nakaalam kung sino ang eksaktong pinapasalamatan niya. Paglabas ng korte, naramdaman ni Carmela na nanginginig ang nga binti niya. Sumikat ang araw ng Oktubre, at inilipat ng hangin ang buhok niya. Ang bangungot na inabot ng ilang buwan ay sa wakas natapos din. Sa hagdanan niya korte, naghihintay si Marites. Niyakap nila ang isa't isa ng walang salita. Uwi na tayo, sabi ni Marites. Tama na ang lahat ng to. Sa loob ng sasakyan, pinakmasdan ni Carmela ang pag-usat ng siyudad mula sa bintana. Wala siyang makukuhang insurance, pero wala na siyang pakialam. Nananatili pa rin sa kanila ang ari-arian ng pamilya niya. 52 taong gulang na siya at hindi pa rin malinaw ang mangyayari bukas, pero buhay siya, malusog, at malaya. Makalipas ang 1 buwan, nakipagkita si Carmela sa kapatid ni Raquel at sa pamilya ang iba pang biktima. Nakita sila sa isang maliit na cafe, nagbahagi nga kwento, naiyak, at nagdesisyong palitan ang sakit ng isang makabuluhang bagay. Doon nagsimula ang isang foundation na sumusuporta sa mga biktima ng medical fraud. Kinuha ni Carmela ang pagpapalakat sa project. Ang organisasyon ay nagbigay ng legal advice, pangalawang opinyon mula sa ibang doktor, at suportang psikolohikal. Sa unang taon pa lang, humigit kumulang 20 pamilya na ang natulungan. Mas dumalas na rin ang pagbisita ni Lucia sa nanay niya. Mas tumibay pa ang samahan nila. Nagingay at napuno ngang tawanan ang bahay dahil sa mga apo. Ramdam na ramdam ang gamoy ni Mainit na syampurado na luto ni Carmela tuwing linggo. 1 taon matapos ang hatol, muling nasa bintana si Carmela, nagmamasit sa parehong hardin na may mga puno at parke kung saan naglalaro ang nga bata. Parang mas maliwanag ang lahat. Naalala niya ang manghuhula sa may LRT ang babaeng nagbigay ng babala sa kanya kung kailan walang sinumang gumawa nun. Ilang beses siyang bumalik sa istasyon para magtanong sa mga tindera at dumadaan kung may nakakakilala rito. Pero wala ni isa ang nakakilala rito. Siguro nagkataon lang ang lahat, o siguro sadya. May mga bagay talagang nangyayari sa tamang panahon. Tumunog ang telepono. Si Marites. Nasa bahay ka ba? Nagluto akong bibingka. Pwede ba akong dumaan?
Siempre. Ipak titimpla kita engkape. Ngumiti si Carmela bago patayin ang tawak. Sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, hindi pilit ang ngiti niya. Pumasok ang sikat ng araw sa bintana. Papunta na ang kaibigan niya. Dadalaw ang maapo sa Sabado. Buhay siya. At sapat na ang lahat na iyon.